Narito na ang programang Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa angmang panig ng mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, May 6, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO warns Filipinos against online recruitment scams linked to human trafficking. Filipino seniors abroad may now claim cash incentives under expanded Centenarians Act. Overseas Filipinos urged to enroll for online voting before May 7 deadline. DOST invites overseas Pinoys to contribute in nation building through the Balik Scientist Program. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, or CFO, is urging the public, especially those planning to work abroad, to be cautious of fraudulent job offers and visa-free travel deals that may be fronts for human trafficking and illegal recruitment schemes. CFO Secretary Dante Klink Ang II issued the warning following a recent stakeholders dialogue in Puerto Princesa, Palawan, led by the Interagency Council Against Trafficking. This event focused on strengthening local responses to irregular migration and the smuggling of migrants by sea. He reminded aspiring overseas workers to be alert to red flags, such as not meeting recruiters in person, job offers without proper work visas, and application processes that are conducted entirely online.
Other warning signs include unofficial travel routes, the absence of proper documentation, and questionable social media pages posing as legitimate agencies. Secretary Ang also reminded the public not to share personal documents or information through unverified platforms. To help address these concerns, the CFO has expanded its 1343 action line against human trafficking, which is available free of charge and operates 24/7 worldwide. The action line now includes access through the Tindahan ni Bossing app or Tinbo, available for free on Android, iOS, and Huawei devices. It allows users to place a free 5-minute calls using a smart virtual number. The CFO strongly encourages Filipinos to use the hotline if they notice anything suspicious, even if it's just a slight doubt. In a heartfelt move to recognize the invaluable contributions of our elderly Filipinos abroad, the Commission on Filipinos Overseas is calling on the public to help honor our overseas octogenarians, nonagenarians, and centenarians. Under the expanded Centenarians Act, Filipinos aged 80, 85, 90, 95, and 100 years old are now entitled to receive cash incentives from the government. Those who reach the ages of 80, 85, 90, and 95 may receive 10,000 pesos each, while Filipinos who reach 100 years old may receive 100,000 pesos. The initiative is part of the government's continued effort to express gratitude and respect for our senior citizens, especially those who have spent much of their lives working or living overseas. To apply for these incentives, beneficiaries or their families are encouraged to follow these steps. First, visit the official application portal at bit.ly/expanded Centenarians Act to access the guidelines and downloadable forms. Second, fill out the application form and gather all required documents. And third, submit the original documents either directly to the CFO or to the nearest Philippine Foreign Service post. Applicants must have a valid Philippine passport or dual citizenship documents and a Philippine bank account to receive the cash grant. This program is a reminder that wherever they may be in the world, our senior kababayan remain a cherished part of the nation. In other news, a reminder today for all overseas Filipino voters. Have you cast your vote online? If not, there's still time, but only a few days left. The Commission on Elections is urging qualified overseas voters to complete their self-enrollment for internet voting before the deadline on May 7, 2025. This enrollment is a necessary step to be able to participate in the online voting system for the 2025 national elections. Without it, overseas Filipinos will not be able to vote online. The actual overseas voting period will end on May 12, 2025 at 7 p.m. Philippine Standard Time. After this date and time, no votes will be accepted. To all Filipinos abroad, this is your chance to make your voice heard. Your vote matters in shaping the future of the country, even from thousands of miles away. So if you haven't done so yet, enroll now for internet voting and make sure you can exercise your right to vote. Visit comelec.gov.ph for more information on voting online this 2025 midterm elections, or you can also visit your respective embassies and consulates. In a continuing effort to harness the brilliance of Filipino minds abroad, the Department of Science and Technology or DOST is inviting overseas Filipino experts to return and contribute to nation building through the Balik Scientist Program. The program offers research support, grants, and collaborative opportunities for Filipinos in the fields of science, technology, engineering, mathematics, health, industry, and energy. It enables them to work with top institutions across the Philippines, sharing expertise that could spark scientific progress and innovation in key sectors. For recipients of the Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas or PAFIO, this is yet another avenue to build on your legacy of global impact, this time by making a direct contribution to development back home. Whether you're a scientist,
researcher, or technologist working abroad, the Balik Scientist program provides the platform and support for you to lead, mentor, and innovate right here in the Philippines. Know someone who fits the bill? Tag a colleague or kababayan who should be part of this growing movement of global Filipinos returning to serve the nation through science here on our Facebook Live. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw ating pag-uusapan ang isa sa mga programa na handog ng Commission on Filipinos Overseas para sa mga overseas Filipinos at kanilang pamilya na gustong matuto ng tamang paraan ng pag-manage ng kanilang finances, ang Peso Sense ng CFO. Sa ating mga viewers and listeners, maaari po kayong mag-send ng inyong mga katanungan via Facebook. Tayo ay live ngayon sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Tama yan, partner. Bago po tayo magsimula ay iniimbitahan rin po natin ang ating mga kababayan na mag-comment lamang sa aming Facebook Live. Diyan po sa inyong mga screen at babasahin po natin ang inyong mga tanong maya-maya lamang. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa Peso Sense, the Philippine Financial Freedom Campaign ng CFO, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Let's welcome Mr. Warner A. Dawal, ang Senior Emigrant Services Officer ng Project Management Division ng CFO. Magandang Good morning, umaga, Sir Sir Warner. Wans. Hello. Magandang umaga, RK at RC. Thanks for having me here para ma-promote ang isa sa mga programa ng CFO, ang Peso Sense. Ayun, Sir Warner, hindi na po ako magpapatagal pa para po sa ating mga kababayan na maaaring hindi pa gaano pamilyar sa CFO at sa mga programa nito. Maaari mo po ba kaming bigyan o ipaliwanag kung ano ba ang Peso Sense ng Commission on Filipinos Overseas? Kailan nga ba ito nagsimula at bakit ito mahalaga sa bawat Pilipino? RK, no? Ang Peso Sense ay isa sa mga programa ng CFO na inilunsad noong 2014. Ito ay naglalayon para maturuan ang mga kababayan natin na nasa abroad, mga overseas Filipinos, pati na yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas, ng tamang pangangalaga ng kanilang financial life. Or yun nga po, para magkaroon sila ng financial independence. Tinuturuan natin sila kung paano ang tamang pag-iipon, pag-i-invest at pagtatayo ng negosyo. Ayun. Sir Warner, nabanggit niyo po, aside from the overseas Filipinos, OFWs at kanilang pamilya, sino-sino po yung target natin dito sa Peso Sense? At ano po ba yung kaibahan ng programang Peso Sense sa ibang financial literacy programs ng government or other private institutions? Unlike other financial literacy program na generic yung approach, sa Peso Sense, tina-target natin yung 6 na profiles ng isang individual. Mula sa mga students, sa young professionals, meron din tayo for homemakers, meron tayo for entrepreneurs, at meron tayo for seniors and retirees. So, ang kagandahan nito, mas nagiging yung approach natin ay focus do sa financial needs nila para ma-address natin kung paano natin sila matuturuan. So, yun. Ayun, Sir Warner, maraming salamat dyan. Pero nabalitaan ko rin kasi na mayroon tayong sikat na challenge sa programang ito. Nag-viral yata ito sa social media. Curious ako dyan, Oo, RK. Ang Peso Sense Ipon Challenge. Wow. So, maaari niyo po ba kami bigyan na maaari po ba naming malaman paano ito nakatutulong sa mga Pilipino? Actually, yung Peso Sense Ipon Challenge ay isang parang challenge na ni-launch ng Peso Sense para hikayatin yung mga kababayan natin mag-ipon. Kung mapapansin nyo or maaalala nyo, meron tayong mga alkansya na sinishade. Yung mga binibilugan, Yes. yun, nanggaling yun sa Peso Sense. Wow. Kasi ang napansin natin sa mga kababayan natin, mas lalo silang nai-inspire kapag nakikita nila yung progress nila sa pag-iipon. Oo. So yun yung parang naisip natin. At nag-viral to sa, na-feature to sa different programs sa mga television. Ayun. Naalala ko pag pumupunta ako sa mga market arcade, nakikita ko yung mga alkansya na may bilog-bilog na Oo. pwede mong i-shade. Oo. So kung ako man mag-iipon at makikita ko yung progress ng ipon ko, may
na-excite talaga ako, 'di ba? Ma-inspire Tama. ako na mag-ipon. So thank you for that, Sir Warner. Ano naman po yung nilalaman at layunin na meron po kaming nabalitaan na meron din kayong Kapit Ka trainings. So paano po ito naiiba sa ibang Peso Sense tools or modules na karaniwang ginagamit sa pagtuturo ng financial budgeting, personal finance? RC, yung Kapit Ka or Kaalamang Pinansyal tungo sa kaunlaran, ito ay isang free financial literacy training na ibinibigay ng CFO sa mga ating mga kababayan. Actually, nagpupunta tayo sa iba't ibang mga partners LGU, sa mga schools, sa mga companies, sa mga overseas Filipinos. Minsan napapadala tayo abroad at yung mga beneficiaries nila dito sa Pilipinas, nagko-conduct tayo ng one whole day financial literacy training. Ayun. Para maturuan sila kung paano yung tamang paraan ng pag-iipon, paano ba mag-budget, paano ba yung mag-set ng financial goals, kasi yun yung karaniwan na hindi nagagawa ng mga kababayan natin. So ito, binibigay natin ng libre sa ating mga free. kababayan. Ayun. Ang kailangan lang nilang gawin ay sumulat sa ating ahensya, sa CFO, at ilagay doon yung details ng kanilang request kung kailan nila gusto magpa-conduct Ang ganda. ng Kapit Ka. Nakalibre ka na nga, natuto ka pa, di ba? Ang ibig sabihin ba nito, Sir Warner, ang mga kliyente lamang or stakeholders lamang ng CFO ang kasama dito or kasama rin yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas? Actually, priority talaga natin yung mga stakeholders natin, yung mga overseas Filipinos, Oo. pati yung mga beneficiaries nila dito. Pero yung Kapit Ka or yung ang programa ng Peso Sense ay open naman sa lahat. Ayun. Pinagbibigyan naman natin lahat kahit na ano pang nila, status nila. So, pwede rin yung mga emigrants o yung mga papaalis pa lamang? Opo, actually yun po ang ating Target. target talaga, yung mga emigrants na naninirahan sa abroad. Kasi yun po yung mga kababayan natin na talagang mas kailangan pa na matuto ng financial literacy para makatulong sa bansa natin, ma-integrate sila sa ating bansa. Sir Warner, huling katanungan lang, no, dagdagan ko lang yung tanong ni RC. Ano po yung posibleng, dahil sabi niyo po susulat lamang sa CFO, so pwede po bang mag-tap ang mga LGUs sa atin para mag-conduct po ng mga ganitong training? Actually, last year meron tayong partner LGUs, yung Quezon City Peso. Oo. Nag-request sila sa atin ng financial literacy training through Peso Sense. Oo. At nag-conduct tayo ng Kapit Ka or financial literacy training sa 3 barangay sa Quezon City. So yun ay ipinamahagi natin, libre yun na binibigay natin sa ating mga kababayan. Yun lang nga ang kailangan nilang gawin, sumulat at mag-request po sa Ayun. So, maraming salamat, Sir Warner. So, sa inyong karanasan po, ano ang pinakamalaking hamon o balakid na humahadlang sa financial discipline ng mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipinos at OFWs, ayon sa obserbasyon ng Peso Sense? Actually, ang nakikita namin na pinakamalaking problema ng mga kababayan natin na overseas Filipinos ay yung kawalan nila ng financial goals. Pumupunta sila sa abroad, ang akala nila kikita na sila, habang buhay na silang kikita doon. Oo. Hindi sila nagsaset ng financial goals. Kasi once na hindi ka nagset ng financial goals, yung mga ibang problema na maaring makaharap nila, halimbawa yung pagtulong sa kanilang mga beneficiaries, yung paggastos ng walang humpay sa abroad, yun, nagiging habit na nila. So as much as possible, kailangan ang mga kababayan natin na overseas Filipinos may financial goals. Halimbawa, kailangan pagdating ng 2 years, nakapag-ipon na ako ng 1 million pesos pang start ng business pagbalik ko sa Pilipinas. Dapat ganun yung mindset natin. May financial goals. Meron talaga tayong financial goals. Ma-connect ko lang, Sir Warner, naalala ko nung ako'y bago pa lamang sa CFO, nakapag-attend ako, actually isa ako sa beneficiary ng Kapit Ka trainings, nakapag-attend ako ng financial literacy training from Peso Ayun. Sense. And naitanong niya sa akin, naalala ko pa, sir, ano yung financial goals mo? Ano yung mga gusto mong makamit kapag kunwari, 1 million ka na. So, tumatak yun sa isip ko. Ang wala pa nga lang sa akin ay 1 million. Ayun, malapit na yan, partner. Malapit na, 'di ba? All is well, makukuha na. Let's claim it. Ano nga po? So, Sir Warner, maiba lang ako, paano po at saka ano-ano po yung platform ng CFO through Peso Sense upang maabot natin yung mas maraming Pilipino sa malalayong lugar or maging sa ibang bansa? Bukod din sa Kapit Ka training na ginagawa natin ng physical or online, at doon sa ating website na Peso Sense, meron tayong Facebook page na
3.8 million followers na. Ayun. Actually, itong page nito, yung Peso Sense, isa sa mga most followed government page sa Ang Philippines. galing. Kaya, Shout out po oo. sa 3.8 million Million. followers. So yan, nakashare ngayon tayo sa Peso Sense. 3.8 million followers. Yun nga po yung isa nating leverage. Nakita kasi natin ng social media, halos lahat ng mga kababayan natin may cellphone na. Oo. So, para matuto sila ng financial literacy, ginagamit natin to as parang tool. Tama. So, everyday, nagpo-post tayo doon ng mga inspirational message, mga tipid tips, mga, yung mga nag-share ng kanilang ipon stories nandoon. So, i-follow and i-like lang po nila yung page at magkakaroon na sila ng parang free financial literacy advisor. Naka-follow at naka-like ako dyan, Tama. RK. So Sir Warner, balikan lang kita dun sa sinabi mo kanina. Marami po tayong mga followers sa social media account natin. Ngayon, gusto ko lang po malaman kung meron ba tayong mga kababayan din na nakakapag-share ng kanilang mga success stories sa Peso Sense page. Kasi 3.8 million, ang dami. Actually, RK, everyday nakaka-receive tayo ng 1 to 3 ipon stories, success stories Oo. na pinapadala sa page natin. Tapos sinishare natin regularly yon. Bukod pa yun din sa Facebook group natin na Peso Sense Savers Group. Okay. Meron tayong 760,000 members naman ng group na yun. Ang dami. Doon din, Community. nag-ano rin sila doon, nagkakaroon din sila ng interaction, na monitor natin kung paano Parang nila online nag-iipon. forum. Parang online community ng mga nag-iipon. Ang galing. Ang ganda Oh, na. actually, Arcave, avid follower ako ng Peso Sense. And nakikita ko yung hashtag payong kapeso na post ng Peso Sense. And nakakatuwa yung mga kababayan natin na sinishare nila sa madla, sa mga kababayan din natin kung paano sila nakakapag-ipon. Nakaka-inspire talaga siya, RK. Pero, sir, yung balita nyo po yun, napakaganda niyan. Sir, huling katanungan po, bago po tayo dumako sa ating mga Facebook Live questions. Bukod po, Sir Warner, sa simpleng pagtuturo ng pag-iipon at pag-budget, ano po yung ultimate goal or transformational vision ng Peso Sense? Oo. Sa pag-iipon kasi, ang kailangan, dalawang bagay ang kailangan natin mabago dyan. Yung ating mindset at yung habits natin. So, sa program ng Peso Sense, tinuturuan natin na maitama yung mga money habits ng mga kababayan natin. So, parang gastos now, pulubi later, di ba? Meron tayong mga ganun, travel now, pulubi later. So, ang ginagawa natin ngayon, parang ini-instill natin sa kanila yung kahalagahan ng pag-iipon, pag-i-invest, at pagiging financially literate para magkaroon ng ipon now, ginhawa later, di ba? Oo. O kaya invest now, milyonaryo later. Spend now, So dapat think talaga, yun, kailangan meron tayong, maitama natin yung habits tsaka yung mindset ng mga kababayan natin. So yun yung parang pinaka-ultimate goal talaga. Kailangan ng nating maging mga kababayan. financially Tama. disciplined. Yes, so okay Ang lang. dami nating comments mula sa sige. Facebook Live. Sir Warner, unahin na natin itong unang comment na tanong mula sa ating viewer na si Lucky Mangibin. Ano ang epekto ng Peso Sense sa kabuoang mindset ng Pilipino pagdating sa paghawak at paggastos ng pera? Yun nga, katulad nga nung nasabi ko kanina, sa Peso Sense kasi ang attack natin is maitama muna yung mindset. Kasi once na tama na yung mindset natin, susunod na yung habits natin. So nakikita natin yung transformation from pagiging magastos sa pagiging wais sa pera. At ito'y nagkakaroon tayo ng parang confirmation doon sa mga kapeso natin na nagpapadala ng mga success stories nila. Kasi usually nare-receive nating istorya is dati maluho po ako pero simula nung nag-follow ako sa page nyo, natuto na po ako mag-ipon, ito po, ganyan-ganyan. So nagkakaroon sila ng parang sense of parang fulfillment dahil nga na nagkaroon sila ng financial literacy through our page. Diba? Ang galing nun. Mindset muna and then baguhin natin yung habit. Tama. Sir Warner, maraming salamat po sa inyong sagot sa katanungan na yan. Isa pa pong katanungan galing sa ating tagapanood na si Miss Janine Paz. Paano po tumutugon ang Peso Sense sa pangangailangan ng mga micro-entrepreneurs sa Pilipinas? Sa Peso Sense kasi, ang first level na tinuturo natin ay pag-iipon. Ang second ay paano nila makapalago yung ipon nila? Kasi hindi pwedeng nakaipon lang sila, 'di ba? Kasi
kakainin ng inflation yung ipon nila. So isa sa mga programa din ng Peso Sense yung turuan sila na mag-invest at magtayo ng negosyo. At ito'y naituturo natin sa pamamagitan nga ng ating mga online modules. Libre lang din yung ating mga online modules. Pwede silang magpunta sa ating website, sagutan nila yung online modules at marami silang matututunan about sa pagnenegosyo. Paano magtayo ng negosyo, ano ba yung mga kailangan malaman, ano yung mga kailangan iwasan. Ayun. Dalawa pa pong katanungan, Sir Warner. Ayan, so meron pa po tayong nabasa dito sa Facebook page naman mula kay Marvy Kilala. Paano nagbibigay ng long-term impact ang isang simpleng ipon challenge sa financial behavior ng isang mamamayang Pilipino? Oo. Long-term impact. Katulad ng nasabi natin kanina, kapag nabago na yung mindset at habit ng isang tao, pati yung pamilya niya, parang ma-encourage siya mag-ipon. Ngayon, kapag nag-iipon na yung pamilya, maipapasa naman ito sa community or komunidad ng ating mga kababayan. At pati yung mga community, marami na nag-iipon sa ating komunidad, may dadala ito sa ating economic progress ng ating bansa naman. So, dahan-dahan, unti-unti nag-iipon ng ating mga kababayan, pero pag pinagsama-sama natin yan, malaki ang impact niyan sa ating ekonomiya. Sir Warner, napakadami po nating katanungan. Actually, meron tayong 26,000 viewers. Galing po ito sa Peso Sense followers. So, may katanungan po si Mr. Man Steves. Hello po. Ask ko lang po if may particular bang strategy ang Peso Sense upang labanan yung mga get-rich-quick mindset ng mga Pilipino at mga investment scams na patuloy na bumibiktima sa maraming Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipinos at OFWs. Opo, meron po tayong online modules about avoiding fraud and scams. Sasagutan po nila ito, gamit lang ang kanilang cellphone at laptop at makakakuha pa sila ng free online certificate. So ito po yung mga tools natin para malabanan yung mga online scam kasi usong-uso ngayon RK at RC yung mga yung mga scam lalo na at digital na yung ating yung transaction natin, yung mga banking natin. So marami pong programa ang Peso Sense. Itinuturo din po natin ito sa ating Kapit Ka training po. Ayun, huling komento mula kay Odette Tan. Mas maganda po siguro ay kasali ang mga seafarer sa Peso Sense. Kasama po ba sila? Opo, kasama naman po. Kasama naman po ang Peso Sense po ay hindi naman po exclusive program sa isang sa isang particular community. Ito po ay open po sa lahat. Ngayon po yung sa ating mga seafarers kung meron po kayong pagkakataon, may organization kayo, gusto niyo pong mag-request ng free financial literacy training po sa Peso Sense, pwede rin po kaming magpunta sa inyo at mag-conduct po ng Kapit Ka or Kaalamang Pinansyal tungo sa kaunlaran. Ayun. Nice. Napakagandang programa ito, Sir Warner. Napaka-inclusive, even ang mga seafarers kasama sa programa. Ayun. Bago po tayo matapos, Sir Warner, para po sa ating mga kababayan, mga viewers and listeners all over the Philippines, ano po yung pinakamahalagang mensahe, huling mensahe at paalala nyo na nais nyong ipaabot sa ating mga overseas Pinoys, lalo na pagdating sa tamang paghawak ng salapi at pagkakaroon ng financial freedom? Okay, thank you RC. Para po sa ating mga kababayan na nag-abroad, particularly po yung mga nagtatrabaho, alam po natin kung gaano kahirap magtrabaho, mapalayo sa pamilya, tiisin yung mga ilang taon na hindi natin sila makasama. Ang aming pong reminder sa inyo ay paghandaan po natin yung kinabukasan natin dahil hindi po habang buhay ay malaki ang kita natin sa abroad. Darating po ang panahon, uuwi po tayo ng Pilipinas, makakasama ulit natin yung ating pamilya. Mamimili po tayo. Ang gusto po natin pag uwi ay wala tayong ipon, wala po tayong naipundar, or ngayon pa lang simulan na natin na mag-ipon para balang araw na pag uwi natin sa Pilipinas, hindi na po natin kailangan mapalayo sa ating pamilya at mga ibang bayan.
Totoo. Ayun. So maraming salamat po, Sir Warner, sa pagbabahagi ng inyong oras, kaalaman at napaka-inspirasyong talakayang ngayong araw. Talagang marami po kaming natutunan tungkol sa Peso Sense, ang Philippine Financial Freedom Campaign ng CFO. At syempre, sa lahat po ng ating mga viewers and listeners, kung nais ninyo pang malaman ang ibang detalye tungkol sa Peso Sense ng Commission on Filipinos Overseas, huwag po kayong mag-atubiling bisitahin ang aming mga official website at Facebook pages para sa verified, updated at kompletong impormasyon. Tama ka dyan, partner. Huwag nating kalimutan, ang bawat pisong iniipon ay hakbang patungo sa mas maayos at mas ligtas na kinabukasan. Naway ang mga tips, kaalaman at mga kwentong ating ibinahagi ay magsilbing gabay para sa inyo at sa inyong mga pamilya. At dito po sa CFO, hindi lamang natin itinuturo ang kaalamang pinansyal through Peso Sense, kundi tinitiyak din natin na sama-sama tayong magsusulong sa kultura ng matalinong pananalapi para sa bawat pamilyang Pilipino. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa angmang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO, kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.